Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Sa lahat, sa lahat. Saang bansa man kayo naroroon, ganun. Okay, so, magandang araw po sa lahat. Siyempre, bago po tayo mag-upisa, kailangan po muna natin magpasalamat, siyempre, sa atin pong lahat na mga new subscribers and sa mga patuloy po na nagsusubaybay ng ating YouTube channel, Angel Whisper 11. Welcome to my YouTube channel. So again, sa mga first time po na napadaan dito sa ating channel, this is all about spiritual, more on spiritual awakening and spiritual journey, okay? So, now is okay, so may tumutunog, may nagme-message. Sino yun? Okay, so hindi na ako free. Sige na, may tumama. Okay, so now is okay, so now ano pa ba sasabihin ko? Yun po, maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa inyo mga subscribers, and sa mga nag-likes and shares, na sa mga nag-comments, is pa-wait na lang po ng aking mga heart, pa-heart pala. Okay, so now is mag-reading naman po tayo all about spiritual again. Spiritual ba tayo kahapon? Oh yes, spiritual. Pero may halong mga kineme, no? Parang nag-package tong ating mga best friends, no, na binibigyan ng kung ano-ano itong ating mga collective. So now is titingnan natin kung ano naman po ang mensahe nitong ating mga cards para po sa inyo na galing po sa ating divine or sa mga Holy Spirit po, no. Pero bago po tayo mag-start, syempre po kailangan po natin magdasal. By the way, hindi po ako nakapagdasal, hindi po ako nagkaroon ng intro kahapon, pero meron po yun, nga lang po nakat kasi po meron pong distraction na naganap kasi nga po nung time po na nag-reading po ako is meron po akong iniwan na for ritual, pero halos patapos na po yun. Iniubos na lang po yung kandila, pero may narinig po akong something na pumutok, so kailangan ko po lumabas. Imbis na pause po yung pindutin ko is stop. So yun po yung intro, buti na lang po nandun ako sa intro pa lang. So kaya ang in-upload ko po kanina is yung pagpasok po agad, wala na po yung intro. Okay, so sorry na burn. Okay, so alam nyo na kasi mga ganong oras na nganing oras is talagang antok na po ako nun. Okay, so ngayon po is hihingi po muna tayo ng basbas, no? Hihingi po tayo ng gabay, protection po sa Diyos Ama para po makapaghatid naman po ako ng mensahe po para sa inyo. Okay? Panginoon Diyos Ama, sa langit, ako po ay naririto pong muli, kami po ay naririto pong muli para po madalangin at humingi po sa inyo ng basbas, ng gabay at proteksyon sa oras na po nito. Nais ko pong makapaghatid ng mensahe para po sa mga collective, sa mga viewers, sa mga manonood, sa lahat po ng tao. Sa pamamagitan po nito ay ako po ay nananalangin na makapagbigay po tayo, makapagbigay po kayo ng mensahe para po sa kanila, nang sa ganun po ay magkaroon po ng mga kasagutan ang lahat ng kanilang katanungan, at magbigyan po ng kaliwanagan ng kanilang pag-iisip at maintindihan po nila kung bakit po sila nasa ganitong sitwasyon. Ako po ay nananalangin din po na kami po ay inyong laging iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna at anumang pong klase ng karamdaman. Bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan para po maisagawa po namin ang mga dapat gawin sa araw-araw na naaayon po sa kagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, at naway kami po patuloy niyong bigyan ng kasaganahan at proteksyon po palagi. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po. Okay. So, start na po tayo. Nabasog na po yung bote kong dipindot eh. Ito po yung ginagamit ko po to sa panggagamot. Liit, no? Kasi ito po yung handy. Pero meron po akong talagang pinagkukunan. Mga pinagbabaran ko po ng langis. Pero dyan ko lang po sinasalin.
Para pagka nanggagamot ako, hindi lang po kabigatan. Kasi po mahirap pag kayo malaki po ang bibit-bitin ko, nanggagamot ako. Minsan lumilipat po ako dito, from altar doon sa gamutan area. Baka po mabasag. Yari, napakahirap po gumawa ng alam nyo yun, yung dadasalan nyo ng for the longest time, tapos magbabasag lang. Iyak talaga ako noon. Kaya ingat na ingat po ako doon sa bote ko na yun. Okay, so gagamit po muna tayo ng Oracle card. Tagal ko na po ito hindi ginagamit eh. Na-miss na rin po kayo nito. So, ito po muna gagamitin natin. Okay? Okay. So, tingnan na po tayo ng mensahe. Ay, ang ganda. Nabibig ko na pala na gano'n. Napapalasa ko na pala siya ng ganun. Dati kasi hindi eh. Ay, ganun pa rin. Okay. So, pasensya na po kayo. Medyo maaga po ako nag-reading ngayon para po mamaya dire-diretso na po ako sa actually, it's only 10:43 p.m. Okay. Ay. Okay, so para pagkatapos po nito, sa ritual na po ako, sa baklasan moments na. Ganun, para naman dire-diretso na po ako, diba? Ganun. Okay, so, hindi na po tayo ng mensahe. Para po sa ating mga sa ating mga collective. Para kang gaan ang card ko ngayon. Ang galing-galing. Diba? So, ano kaya itong first card? Charan! Charan! Hard work. So, kailangan natin magtrabaho. Diba? Kasi kung hindi pa tayo magtatrabaho, hindi pa tayo kakain. Diba? So, kailangan po hard work. Or, kailangan talaga, kung meron po kayong mga ginagawa, sa buhay, is kailangan po talagang tutukan natin yan, pagpursigihin, para po ma-reach po natin yung mga goals natin sa buhay. Kung ikaw naman po is manggagamot, so ang kailangan nyo po dyan is talagang tutukan nyo po kung ano po yung mga ginagawa nyo. Especially po sa mga medyo komplikadong gawain as a healer, no? Yan, sa halimbawa, sa mga nagpapasapi po, kailangan po ng matinding konsentrasyon dyan, hindi po yan biro. Okay? So, sa mga pagkombate, spiritual to spiritual po yan, yung the way, paano po akong, ako po is hindi naman po ako talaga nagpapasapi, no, talaga pong ang banatan po namin is spiritual to spiritual. I mean, parang alam mo yon, pakiramdaman kami rito. Pero I'll make sure na okay naman po ang pasyente every time po na bibitawan ko. Okay, so yung iba po is pasapi, ganyan. So, kailangan po to, alam niyo po yung mga proseso. Kailangan po yung talagang, hindi po yung banat po kayo ng banat. Okay, so kailangan po dyan is talagang, alam niyo po yung mga step by step para po, bago po kayo, para mapagtagumpayan niyo po yan. No, so, sa trabaho naman po is, syempre, kailangan po natin magbanat ng buto. Syempre, bawal po ang late. No, kung sino man dyan po laging pala late, wala pong mangyayari sa atin yan. So, yung performance pa lang po natin, bagsak na, paano tayo magkakaroon ng increase. No, so, yung mga ganon. So, kailangan po dito is talagang focus, no? Focus. Okay? Okay, so liar. Meron tayong liar. So, bakit ba naging liar? Hard work tapos liar. Diba? So, kailangan dito is huwag tayo masyadong magpapaniwala, no? Doon sa mga taong katulad niya na parang nagsisipag-sipagan, hindi naman, pero kasi mga nagtatrabaho or mga gumagawa kuno, no, especially sa pag-heal, no, na sinasabi na parang nagbabaklas, ganyan, or nagre-ritual, sasabihin kailangan mo magpa-ritual, ganito, ganyan. At least magbigay sila ng proof, no, na talagang ginagawa nila yung trabaho nila. And at the same time, yung mga, ang dami ko po kasing naging clients na bumibili po ng mga ng mga gamit, no, sa mga online, no, sa mga online. Hindi naman po ito sa nilalahat ko po yung mga online seller na nagtitinda po ng mga amulets, no. Hindi naman po sa lahat, okay? Hindi po sa lahat. Okay? So, pero meron pong iilan ang mga sinasabi na may karga. Ibig sabihin may karga is meron mga dasal, may mga orasyon puno, pero wala naman po. Pero ang taas po nilang magpresyo, no, kasi nga po sinasabi nila na may karga ito, ganito, ganyan, ganito, ganon. So, yun po, medyo maging aware po tayo dun kasi madami pong mga nagsisinungaling sa mga ganyan, para lang po talagang
kumita ng pera. Online seller po to, hindi po yung healer ang sinasabi ko. Kasi po talagang pagka magaling po sa healer, is talaga po mga subok po na may karga po yan. Na may mga powers po talaga yan. Naaalagaan nyo na lang po. Na i-maintain nyo na lang po yung mga dasal na nilalagay namin, no, doon sa mga tangan po ninyo. Just make sure po na binibilan nyo pong mga healer o pinupuntahan nyo pong manggagamot is from divine po, no? As in, hindi po kayo mapapahamak. Yun lang naman po, kailangan nyo lang pong i-assure na yung nakakarga po doon is from divine, okay? From the Holy Spirit, okay? So, ingat po tayo sa mga liar, mapagpanggap, mga ganyan. Okay. So now, spiritual gifts and abilities. Ito din, pag-uusapan din po natin to ng mga spiritual gifts and abilities about liar, no? Sa liar. Kasi, maraming mga nagsisinungaling din na mga, again, beep, 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 beep. Okay? Hindi po sa lahat ito. Okay? For some, sa mangilan-ngilan, no? Na nagpapanggap po na sila po ay healer, no? Meron po mga ganyan na sinasabing, ay ako ganito, nakapagpagaling ako ng ganito, ganyan, ganyan. Again, ang healer po is hindi po ito pinagmamalaki, hindi po ito pinangangalandakan, hindi po ito pinagsasabi. Iba naman po yung sinasabi ko na yung mga online, yung mga healer na nagpo-post sa Facebook na mga video, okay lang po yun, no? Kasi actually maganda po yan para panawag na sila po nakakapagpagaling para do sa mga tao na wala pong kakayanan na, kasi po pagka nagpa-check up tayo ngayon, parang sa private hospital is 800, 600, mga ganun. Tapos, bibili ka na sa katutak na gamot na maghahalagang 3,500, 2,500, mga ganyan. Tapos, meron ka pang follow-up check-up after 3 days or 1 week. Gastos na naman. Yung mga ganun hanggang sa kung ano-ano na, diba? So, sa healer, sa mga manggagamot is parang, ito yung medyo parang, hindi naman sa sinasabing sa salat, no? Pero ito yung sinasabi na medyo talagang makatarungan ba, no? Hindi naman po lahat is ng mga manggagamot is talagang sabihin yung naniningil. Meron po talagang hindi, meron pong oo. Pero may kanya-kanya pong dahilan yan kung bakit, no? So, now is meron pa mga spiritual healer or spiritual healer kuno na talagang sinasabi na nakakapagpagaling, oo na ando doon. Yun nga lang, yung iba naman po is gumagawa na lang po ng kwento. Parang alam nyo po yung minsan kaya na lang po kayo gumagaling dahil po sa faith ninyo. Kahit naman po sa amin, sa healer, kung wala po kayong faith, no, na kayo po igagaling, parang pinagdududahan nyo po yung mga manggagamot na pinupuntahan nyo, talaga hindi po kayo gagaling. No? So, kailangan po dito, pagka pumunta kayo talaga sa manggagamot, andoon yung pong paniniwala ninyo. Hindi po yung may mga doubts po kayo sa mga healers. No? Kailangan po doon buo ang paniniwala nyo, yung tiwala nyo is na andoon buong buo. Okay? So, beware din po tayo sa mga nagpapanggap, no? Na meron daw silang mga spiritual gifts and abilities. So, ang topic natin ito is more on mga fake, no? Okay, so cut the cords, no? Cut the cords. Ibig sabihin yan, yung mga ganyang healers, no, na na-encounter nyo, no, especially sa mga baguhan na healer ngayon, nandito sa mga collective ngayon na baguhan sa healing, sa spiritual journey, no? Bagong healer, ganyan na nag-uumpisa pa lang, no, is kung meron kayong parang napupusuan na mentor and to think na parang nagdadalawang isip kayo kung matutulungan niya ba kayo o hindi, pero andun yung pinagdudukdukan niya yung sarili niya, sige na, tuturuan kita, ganito, ganyan, ganito, ganon. Yung ganon. Pero andun yung doubt mo na parang hindi naman totoo, yung ganito, ganyan. So, yung sa mga ganon is i-cut mo na, no? And kung ganun na nagsinungaling nga sila dahil liar nga sila, no, is forgive them na lang, no. So, marami pa namang time or humingi ka ng sign kay God kung kanino ka dapat pumuntang mentor or kanino ka dapat magpaturo, no. Kung kailangan mo ng guide or better, mas maganda nga alam mo yun, yung mag-search ka, no, and humingi ka lang lagi ng basbas kay God, humingi ka ng sign kay God para bigyan ka niya ng mga guides, no, kung paano mo
paano ka magtatagumpay dyan sa journey mo na yan. Okay? So, minsan nagkakaroon ka din ng mga sleep paralysis, dahil nga, kumbaga parang, inaano ka nito, minamanipula ka na ng mga ito, ng mga nagdidikta sa'yo na about na, katulad niya na, gusto nilang turuan ka kuno nga, no? Ito is may mga alam talaga to, pero yun nga lang gumagawa din to ng mga kaliwa. So, ang kailangan dito is, parang sinasabi nito na parang hindi ka mapakali kasi talagang gusto mong matuto, andun yung determinado ka matuto talagang spiritual pumasok sa spiritual dahil andun yung intention mo na gusto mong makatulong, gusto mong makapagpagaling, or basta talagang desire mo siya, no, na talagang gusto mo, kaya parang andun yung talagang sinusubukan mo na pumasok, or parang pagka may nakilala kang ganito is sinusungkaban mo agad na magpaturo. Yun nga lang, napunta ka sa wrong path, no, na kumbaga yung taong pinilapitan mo is nagpapagaling pero gumagawa paminsan-minsan ng kaliwa. Okay, so kaya kumbaga since parang tinanggihan mo to, or parang nagdadalawang isip ka dito sa sana na mentor mo, ang nangyari, ginagawan ka ngayon ng something spell work na para mabalisa ka, para isipin mo na ay kailangan kong balikan to bukas, ay kailangan ko puntahan to, kailangan ko talagang puntahan to, kailangan ko magpaturo doon. Kung baga, ganito lang po, no, kung ako po ay nanghihikayat na para kayo po ay magkaroon, or parang spiritual awakening nyo po ba is talagang mabuhay, no? Kung ako po is parang ganun po, ang mission ko dito is ang iba naman po is, ang mission is syempre, ang kalabanin ako. No, parang kontrolin or parang kontrahin yung pagdami ninyo. Kayong mga subscribers ko, kayo na mga listeners ko, kayo na mga viewers ko, na naniniwala na mayroong Diyos, na naniniwala na talaga nagbibigay ng milagro ang Diyos, na ang Diyos ay buhay. So, ang gusto nitong isang manggagamot na ito is parang bumuhay din siya, pero on the dark side, na gusto niya rin paramihin, na hindi kayo aware, na akala nyo totoo. Especially ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung mga Latin words, no, na hindi nyo po alam kung ano po ba talagang ibig sabihin yan. Okay? So, just make sure po na tama yung mga pinupuntahan po ninyong tao. Okay? Oh, see, you're a healer. You're a legit healer. Congrats. Diba? Actually, yan ang mahirap din, pagka, ay, hindi pala, sorry. Healed pala. You're healed. Okay, sorry, you're healed pala. So, you're healed. No? So, kahit na anong gawin itong atake sa'yo, no, is hindi ka naman ito para, sabi mo talagang tatablan ka niyang sleep paralysis. Pero talagang tinatablan ka rin. Yun nga lang, hindi ganun ka na parang hanggang sa mapraning ka. Kasi yung iba, pagka ginawa ito sa iba, ng mga manggagamot, yung sleep paralysis na yan, is talagang halos maging zombie na siya kinabukasan, maitim na yung ilalim ng mata, maga na yung eye bags, mainit na ang ulo, masakit na ang ulo. Pero ikaw hindi. Kumbaga andoon yung ang bilis mong mapagaling ang sarili mo, or hindi sa mapagaling ang sarili mo, kundi ang bilis mong ma-overcome yung mga ganitong sakit. Parang sa'yo mani-mani lang to, no, na kahit na anong bato sa'yo na spiritual is parang wala lang sa'yo. Okay, so justice is on your favor, no, so meaning talagang power ka, kaya kumbaga itong mga aatake sa'yo ng mga to is wala lang. Okay, parang kilikiliti ka lang, parang tinatapik-tapik ka lang, but then malalaman at malalaman mo kung sino yung mga gumagawa niya, kung sino yung mga sinungaling na yan, at kung sino yung mga sumasalbahe sa'yo, nagpapanggap na talaga namang sila yung mga healer kuno. And now, galit na galit to sa'yo, no, sobra. No, kasi nga parang inignore mo siya, no, parang sinasabi niyang hindi ka believe sa kanya, no, kasi at this time, no, is ka naman kontento ka naman sa kung anong meron ka, alam mong may kakayanan ka, yun nga lang, gusto mo lang siyang ma-develop, gusto mo lang magkaroon ng growth, no, kaya ka nagpapatulong sa iba, or kaya ka nagsisearch, no, pero ang nangyayari nga is parang nakaramdam ka rin, kasi pagka healer ka talaga mararamdaman mo kung fake o hindi yung mga kaharap mo, no,
Malalaman at malalaman kasi meron kang intuition dito and at the same time, psychic abilities mo dito tumatakbo, no? So, kontento ka na naman sa ngayon. Yun nga lang, mas gusto mo lang magkaroon ng growth. Huwag ka, kasi ganito yan, ano, mga collective. Ang maganda kasi dito is mag-antay kayo, no? Kasi, si God, may mga plano po yan sa atin. Like me, hindi naman ako po sa umpisa malakas agad eh. I mean, hindi ako ganun, hindi ko nagagawa tong mga ito agad-agad. May process po to. Step by step din po ako with God dito. Una, ganito lang, tas ganito, tapos ganito. Ganun po siya. Huwag po tayong atat. Okay? Huwag po tayo magmadali. May due process po yan. No? Kasi kung wala po, no, at tayo ay bumanat na matataas, at wala ka pa namang kakayanan din na mataas, lalagapak ka. Ngud ka day. Ngud ka dong. Ganon. Okay? So, kailangan nyo dito is maging sensitive palagi. Yung awareness nyo kailangan na andito. Yung lakas ng pakiramdam nyo, kailangan lagi na andito dito. Wag po tayong tulog-tulog sa kangkungan. No? Kailangan malakas po lagi yung pakiramdam natin dito. Di na bali pong tayo as a healer, ikaw as a healer collective is andun yung pagka-judgmental mo. Hindi naman talaga totally judgmental, no? Pero andun yung nag-iisip ka na ay baka ganito to. Then, after a while, marirealize mo parang hanggang sa maghihingi ka ng sign na sa mga gabay mo na ano ba talaga yung tao yun kasi yung pakiramdam ko ganito. Parang nagiging judgmental ka kasi nga parang iba na yung way nitong taong to paano makipag-usap sa'yo. Ito, no? Itong fake na healer na to or fake na tao na to na gusto kang hawakan at gusto nang magpaka-mentor parang ganun sa'yo. No? So, andito yun parang ano ba talaga. So, doon ka na magkakaroon ng awareness na, ay, teka muna, distansya muna ako. Yung mga ganon. Okay? Okay, so be careful, oh, di ba? Kailangan talaga careful. Hindi ba dida yun? Okay, so kailangan natin mag-ingat. No? Para hindi tayo, yung parang, sorry na lang sa'yo sa huli. Okay, kailangan natin mag-ingat. Kasi, bandang huli parang tayo ang magsasagta sa sarili natin, naku, sorry kasi unga akes, ganun, no? So, kailangan talaga dito, yung awareness natin is talaga malakas, no? Paganahin natin, no? Ibig sabihin kung makaharap man kayo ng mga spiritual healer na may something negative or dark side, no, is kailangan yung awareness nyo dito, I mean yung psychic abilities nyo dito, paganahin nyo ng malala. Intuition nyo dito, kailangan paganahin nyo po. Again, paano ba mag-recharge ng intuition? Magbilad po kayo sa araw ng morning. Wag lang po lalagpas ng alas 8. Bilad nyo po yung crown chakra nyo, yung ulo nyo, para po ma-recharge. Okay? So now, syempre, hindi naman papayag ang mga gabay mo na lolokohin ka ng mga taong ganitong klase. Kasi ikaw from divine ka, collective eh. Tapos, humihingi ka lang naman ng ways, no, ng mga tips or kung ano man, para magkaroon ka ng growth, para naman, hindi naman siya nagmamadali ka, oo, pero andun yung humihingi ka na ng growth. So ngayon, syempre, andun yung niloloko ka nito, nililinlang ka na nitong kausap mo na to, nitong person na to, is andun yung talagang magsasuffer to, parurusahan at parurusahan to, ng bonggang-bongga. Okay? Sana lang din naririnig yung ano. Okay, so, resumed. Okay, so, kailangan mo i-pamper yung self mo. No? Kailangan mo alagaan, love yourself, take care of yourself, no? Alam mo, para magkaroon ka rin ng spiritual growth, no? And at the same time, physical, emotional, mental, no? Is kailangan mo lang naman dito is talagang to love yourself, no? Love yourself, no? I-pamper mo siya, kumbaga, wag kang mag-accept o wag kang mag-welcome ng mga negative, no? Ng mga negative na tao, negative na pangyayari. Wag. Cross mo yan, okay? X yan, okay? Ganun lang naman yun.
Okay, so communication, dyan ka magaling sa communication. That's why they love you. No? Kaya talagang love na love ganito mga ito kasi yung the way na makipag-usap ka sa kanila, no, is talagang andun yung convincing power mo. Meron ka din gano'n. No? Meron ka rin convincing power, charm, ganyan, sweetness, angelic voice, no, so naandyan. Kaya talagang magkakaroon ka ng maraming pasyente pagdating ng panahon, ano, kasi andito yung truthfulness mo, no, na talagang super, ano ka dito, nakakagaan ng loob, no, the way na kung paano ka makapag-usap sa kanila is talaga namang, ano yun, parang nagkakaroon, parang ano, nagliliwanag sila. And at the same time, hindi mo pa man din sila nagagamot, no, andun yung gumagaan ng pakiramdam nila, pero hindi pa naman totally magaling, pero at least nababawasan na, kinakausap mo pa lang sila. So, may mga ganong kang kakayanan dito, darling. Diba? Amazing! It's so amazing. It's so amazing. Okay, so let's see kung ano pa. Oops. Parang dito lang tayo matatapos. No? Okay, so balance. So yun, kailangan ka lang mag-balance. Huwag ka naman in-rush. Huwag naman mag-rush. No? Kumbaga, balansehin mo lang muna. No? Kumbaga, darating at darating naman yung mga gusto mo. Kasi, try to manifest mo muna yan. Ano? Huwag kang magmadali. Huwag kang maghanap ng mga taong medyo, alam mong minsan is andun na yung instinct mo na parang, teka, parang sablay to. Pero pinupush mo pa rin dahil sa kagustuhan mo eh. Dahil sa kagustuhan mong mabilis na tumaas ang antas mo, mabilis na makagamot ka ng ganito, no? Again, yung pagiging healer is ipiprepared ka dito ni God, no? Ipiprepared ka dito ni God, ibibigay sa iyo yung mga tama lang at kaya mong gamutin. Hindi ka bibigyan ni God dito ng mga hindi mo kaya na alam niyang madidisgrasya ka, o diba? That's a confirmation. Diba? It's confirmation. Hindi ganito ibibigay sa mga ganun na naalanganin, no? So, kung halimbawang bago ka lang, ang ibibigay lang sa iyo yan siguro mga tipong may pilay, natapilok, masakit lang ang ulo, yung mga ganyan, masakit ang likod, napilayan sa braso, may ubot sipon, mga bata, yung mga ganyan. So, wala pa dun sa mga tipong sinasalbahin na ng mga laman lupa, ng mga elemento, hindi pa rin dun sa stage na kinukulam na, binabarang na, sinasapian na. Iba-iba po kasi level yan, no? So, kailangan po talaga dito is mag-antay tayo, balansihin nyo po. Kumbaga sa ngayon, ang gawin nyo po is tutukan, magdasal lang magdasal, no? Magdasal po kayo na magdasal, makiusap na makipag-usap sa Panginoon, mag-request sa Panginoon, nabigyan kayo ng kalakasan at lakas ng kakayanan po sa panggagamot, lalong-lalo na po sa spiritual at physical. Okay? Ganun lang po. Huwag po tayo magmadali. Kasi lahat po yan, kumbaga, meron din pong dalang libro si God kung saan po niya kayo uumpisahan, ganito, ganyan, ganito, ganon, hanggang sa, andun na kayo sa top. Okay? Basta po kayo mag-alala, once nakapasok po kayo sa spiritual, hindi po kayo bibigyan ni God ng pasyente na alam niyang alanganin ng anak niya na manggamot. Tandaan niyo po yan. Lahat po na ibibigay sa inyo dito, kahit sa lalo po sa mga baguhan, is alam niya pong kayang-kaya. Bibigyan niya kayo ng mga pasyente na kayang-kaya niyong gamutin. Okay? Basta manalig lang po kayo. And gumingi po kayo lagi ng sign kay God. Kausapin niyo po siya ng kausapin. Huwag po kayong magsawa. Hindi naman po pag sinabing kausap is hindi talagang ganitong literal na bubuksan niyo yung bibig niyo na ganito, ganyan. Hindi po, kahit sa isip lang po. Ang lakas po ng radar ni God. Alam niyo na dito tayo sa lupa, pero yung mensahe natin po, abot. Abot na abot po sa langit. Okay? So, pag nabalansin mo po yan, syempre, andun yung celebration, andun yung happiness, no? Hindi naman totally celebration, pero andun yung happiness, no? Almost, naman yun. Kumbaga, andun yung happiness na, kumbaga, pag nakapagaling ka ng, kahit lamig, no? Lamig sa katawan, ganyan, ang hilot ka, natanggal mo yun.
Achievement mo na yon, happiness na yon, na may rason ka para mag-celebrate, no? Happiness yun, achievement yun, darling. Ganyan din ako noon. Na parang kahit ako mismo, isipin mo yung bukol na lamig sa likod, lamig sa tuhod, lamig kung saan, mapaampat ko, hipo-hipo, ano lang, haplos tapon lang, pero nagawa ko yun. Ano po sa akin yun, para akong nanalo sa loto nun. Ganun po. At ang umpisa po talagang medyo ganun muna po tayo. Then, pero honestly speaking is talagang unang pasyente ko po talaga kulam agad. Kulam agad, tanggal agad. Galing, di ba? Hallelujah! Praise God. Ganun po kalakas si God. Kasi siguro alam din po ni God na talagang ako warrior. Okay, so hot and cold. So, dito po sa hot and cold is talagang makakaramdam ko yan ng ganyan. Gagawin ko na pong literal na hot and cold. Okay, so sometimes makakaramdam po kayo talaga ng init ng katawan. Pagka healer po kayo, no, meron pong ganyan. May mararamdaman po kayo, especially sa hands or body temp nyo po is magkakaroon na parang ang init. No? And sometimes makakaramdam ka naman ng parang ang lamig. No? Meron pong iba nagsasabi pagka nakaramdam po kayo ng init, is nandiyan po mga Holy Spirit, no? Which is I believe, no? Pagka po mainit ang pakiramdam nyo, nandiyan po lahat sila, no? Nakabantay sa inyo, yan, dito yung mga bebe ko, yan, dito sila. So, yan yun, guided po kayo, protected po kayo. Then yung pagka-cold naman po, no? Ba, meron pong parang breeze, no? Ganyan. Or meron pong mag-close, ganyan. So, yan po is sign din po yan. Marami po marami pong i-meaning yan sa spiritual no, meron pong humihipo kayo ng mga spirits nyo, meron namang parang panibagong kakayanan na ibinibigay, marami po, no. So yan yung mga parang pakiramdam na mararamdaman nyo pagka nasa spiritual journey po kayo. And also talaga mararamdaman nyo pa rin yung mga heavy loads na yan, no. Hindi naman totally heavy, yung bigat, hindi naman po. May lesson po yan kasi po, habang tayo po lalo na po sa mga beginner, no, kaya po sinasabi ko rin po to sa mga estudyante ko na, sure ba kayo na kayo papasok sa spiritual? Kasi, kung nagkaroon kayo ng test before po kayo pumasok dito, is magkakaroon pa po kayo ng another test. Pero hindi na po ganun kabigat. No? Pero bibigyan kayo ng test. Bawal po mag-back out. Ayoko po mag-back out. Ayoko po ng back out. Okay, so ang gusto ko po dito, pag-isipan mo maigi ang papasukin mo kasi ayoko na para ma-disappoint sa inyo, sa mga estudyante ko, si God. No, kasi gusto ko pagka nagbigay siya ng test si God sa inyo, kontakin nyo ko, dalawa tayong magbibigay ng solusyon dyan. Tutulungan ko kayo. So, yun din naman po ginagawa ng mga estudyante. Kaya love na love ko yung mga students ko. Shout out sa mga students ko. Love you, and God bless you. God bless you all. Okay? Ganun lang po. Talagang kahit naman po hindi spiritual, is talagang nandun po talagang meron tayong minsan mga heavy loads na tinatawag. Okay? So, shout out sa mga students ko. Hindi ko na kayo mention. Thank you so much. Ayaw na bumaba ng aking card. Okay, siguro kukuha nila tayo ng isa pang card. Actually, meron pa akong dalawa. Okay, so take action. So, kailangan nyo ng syempre, pag may mga heavy loads, then, kailangan ng aksyonan. Diba? Kailangan tawag agad sa taas. Hingi agad ng tulong sa kanya. Para sagitin po tayo. Huwag kayong hingi ng tulong sa iba. Kasi hindi nyo po alam kung ano po ang pwedeng gawin sa inyo. Mas maganda po direct kay God kayo. Kasi ako po ganun. Wala po akong hinihinga ng ibang tulong. Lalo na po kung may problema ako. Kahit po na nabubuhay ang magulang ko, hindi ko po sila pinaperwisyo. Problema ko to, ako magsusolve nito. Kami ni God ang magsusolve nito. Binigay po sa akin ni God yun. Siya po nagbibigay sa akin ng solusyon. Siya po ang katulong ko din sa pag-resolve ng problema ko. Kaya nga maganda po talaga, kaya po yan ang aking laging sinasabi sa inyo, let go, let God. Let go, let God. Tcharam! Diba? Yan ang mga aking protector, ang aking savior, ang aking weapon, sila. Okay, sila, wala nang iba.
Alam nyo, pag pumasok kayo sa spiritual, dyan nyo po malalaman o marirealize o mapapatunayan talaga na ang Diyos ay buhay. Buhay na buhay. For me, sila'y talagang buhay. Buhay na buhay. Dahil ramdam na ramdam ko sila. Lalo na si God. Lalo na po yung mga yan. Talagang dahil sa kanila po. Talagang sobrang blessed po ako. Kaya kahit po ilang oras na lang ang tulog ko, go. Okay, so what we have here is, this is a big snail na mayroong babaeng lumilipad. Okay, so ayan siya. No? So ano po ba ang ibig sabihin nitong may snail? Kuha mo muna tayo ng tatlong card. Oops. Okay, what's this? Oh, may lantutay na na snake. O bigo. Nabigo siya sa kanyang misyon. Nabigo si Atsi. Nabigo siya. Kasi parang lupay-pay ang aking snake dito Okay. Alam ko na. Okay, alam niyo po kasi sa every deck na ibubuksan ko po is iba-iba na po yung iba-iba na po yung topic, kumbaga. Kasi na po to, kung sino po makaka-resonate sa first deck, yan, please subscribe. So sa second deck, kung sino po maka-subscribe, maka-resonate, subscribe. So dito sa third deck, kung sino po maka-resonate, then subscribe. Okay? Thank you so much. Okay, so sa third card, ito naman po, ano ba to? Parang siya, parang The Hermit, no? Para siyang The Hermit. Okay, so ito pang isa, parang Wheel of Fortune naman siya. Okay, so gigit na po natin yan. Okay, so sinasabi dito na kumbaga ikaw ay nandun sa period, no, na talagang you can fly high, no, na talagang yung energy mo, yung power mo is talagang andun sa top, no, na andun na sa top, no, na talagang hindi ka na mabibit, no, na hindi ka na para makante nino man, no. Paulit-ulit ko naman po itong sinasabi, no, na talagang this time around, no, is talagang andun ka na sa top. No, kung doon sa first deck natin or sa first cards natin, is na andun yung nangangapa ka pa kasi nga naghahanap ka ng mentor. Then, tumatakbo ang araw, tumatakbo ang buwan. Syempre, andun yung nagkakaroon ka na ng growth. No, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo lang magtiyaga. Kailangan nyo na talagang patience dito is talaga napakahaba. No, kasi hindi nyo alam sa every time na nakakagamot kayo, every time na nakakapagbigay kayo ng mga kabutihan sa kapwa, no, is andun yung binibigyan kayo ng dinadagdagan ng powers dito ni God. Hindi lang ni God, may ancestors pa, may spirit guides ka pa, may mga elementals na na-attack sa'yo. Ano pa ba? Ancestors, no? Sabi ko na ba? Basta yun. Sila, no? Naandyan sila to protect you and binibigyan ka nila ng kakayanan. Kung gaano karami man yan, at may mga kakayanan lahat yan, binibigyan ka yan. Kaya ang power mo dito ngayon talaga is talagang super, no? So now, dahil nga sa mga ganyan, is sinasabi dito ng card na kumbaga, dahil nga ando ka na sa top, no? So kahit na anaconda, dragon, no, is kaya mong patumbahin na. So, kaya kumbaga, hindi ka na sabihin mong matatakot ka pa to parang makipaglaban kung kanino, hindi na, wala ka na, no fear, no fear na, no weapons formed against you shall prosper, no weapons, okay, no weapons, okay, so, sorry po to sa akin mga doggies, no, sorry, nasa bahay po kasi ako, and ilan po akong 3 dogs, 3 chichu, okay, so, talaga pong ganyan, pasensya na po kayo sa mga tahol nila. Okay, so now is we have ito nga yung isa, no, isang card natin dito na sinasabing kumbaga andun yung ikaw din ang nagbibigay ng kaliwanagan talaga sa mga tao. Ikaw din yung parang meron ka ding parang ganito, no. Okay, sorry po ulit.
Okay, so yun nga, yun sa kaliwanagan, so sinasabi dito na ikaw yung nagbibigay ng kaliwanagan, ikaw yung nagbibigay ng parang ways, no, para mapunta sila sa right path. Nagbibigay ka ng gano'n, ng advice, ng mga ganyan, ng mga tips, or even siguro isa ka ditong prophet, or isa ka ditong speaker, or even parang ganito, no, na nagkakaroon ka rin, na meron ka rin sigurong social media platform, na nakakapagbigay din ng mga mensahe sa iba, no, na nagbibigay inspirasyon sa iba, nagbibigay ng lakas ng loob, no, sa kanila. Okay? So, dahil dyan, sa pagkakaroon mo ng ganyang gifts and abilities, na nagbibigay ka ng words of wisdom, no, nakakipagbigay ka ng comfort sa ibang tao, is andyan yung parang bibigyan ngayon ng reward ni God, no, na parang dahil binibigyan mo sila ng lakas ng loob, is parang in a way ang bibigyan niya naman sa dito ni God is more on abundance and prosperity, no. Kumbaga lahat ng needs mo dito is ibibigay, lahat ng mga gusto mo si God ang magbibigay sa iyo, no. Okay, so next, ito favorite ko rin tong card na to eh. Actually yung isang card na yun bihira kong gamitin, hindi ko siya masyado nagagamit. Kailangan kasi lahat ng card ko magamit ko, baka magtampo sa akin. Pero ito gamit ko tong card na to. Pero syempre, mas gamit ko yung mga tarot and oracle cards ko. So, kukuha po tayo dito ng 3 cards then. 1, 2, 3. Wow! You're the High Priestess. High Priestess. Congrats! So, meaning, di ba, dahil nga dito is talagang super high ka na, and the High Priestess ka pa. Bongga. Di ba? Kasi kumbaga dito is sinasabi dito na talagang andito ka para magbigay ng mensahe sa pangkalahatan. Nandito ka para magbigay ng words of wisdom talaga. This is a confirmation na talagang ikaw is a messenger at the same time, and you're an earth angel po talaga, no. Talagang earth angel ka dito, talagang ikaw yung talagang anghel na ibinaba, hindi na ibinaba, I mean, ikaw yung anghel na inassign dito ni God sa lupa na makapagbigay ng kaliwanagan sa pangkalahatan, no. So yung psychic abilities mo dito is talagang nag-uumapaw din, na talagang hindi ka po pwedeng malinlang ng tao dito. Mautak ka eh, ang lakas ng utak mo pagdating sa mga ganyan, ang bilis ng ikot, ang bilis ng andar, ganun katindi ang psychic abilities mo dito, napakataas. Intuition mo dito matindi, no? Parang alam mo yon, hindi mo naman sinasadya pero talaga nasasabi mo, pero tumbok mo, no? Tumbok mo. And now here, governor, court, advisor. Ibig sabihin nito is andito ka para to lead, no? Andito ka para to lead, andito ka para makapag alam mo yun, na parang maging mentor, no, ganyan, no. Andito ka rin para alam mo yun, yung parang gumawa ng isang rule, parang ganun, para mapabuti yung mga tao, no. Andito ka, hindi na parang, ayun nga, para kang mayor, nagagawa ka ng laws, or parang panibagong, mga patakaran, mga ganyan, ano. So, ganun ka, no, parang, andito ka para baguhin ang mundo, para mapalaganap mo yung salita ng Diyos, mabuhay mo ang pag-iisip ng mga tao na ang Diyos ay natotoo, ang Diyos ay naandito para tulungan tayo, para tayo ay bigyan ng pagbabago, no. Kailangan po natin magbago, wag po sa malala, wag po sa worst, kailangan sa better, no. Kailangan po nating let's all be a good Samaritan here, no. Ang dami pong hindi kumakain, no? Na parang alam niyo po yung basta masyado pong mahaba, masyado pong masilimuot, no, ang buhay, lalo na po dito sa Pinas na puno po ng korupsyon, no. So kaya kailangan po nating intindihin yung mga nakikita niyo po sa mga streets na mga street children especially, no, na talaga pong walang kakayanan ng magulang na i-provide yung mga needs nila. So kung may nakikita po kayong ganyan, better bigyan niyo po ng pagkain, or bigyan niyo man po ng pera,
Pero kung alam nyo pong may mga bit-bit na plastic at sumisingkot, huwag nyo pong bigyan, no? Bigyan nyo pong pagkain, pwede, pero huwag nyo bibigyan ng pera. Ibibili lang po ng rugby yun. Okay? So, better pagka mga ganun po, nakita kang ganun. Basta huwag kayo makakita may dalang supot na parang ano yung plastic ng yelo ba yun? Plastic ng bigas. Na ganun bag. Okay? Bigyan nyo ng pagkain, pwede po. Kasi yun po yung pampatawid ata nila ng gutom. Ewan ko kung nabubusog sila dun sa ganun. Basta ganun, no? So, pag may nakita po kayo, kailangan aware din po tayo sa mga tutulungan natin. Especially po yung mga bata, sa nagkalat sa lansangan. Kakaawa po kasi. Okay, so we have this one. So, pinapakita lang po dito na talagang yung ano nyo po, no, yung psychic abilities nyo po dito is talagang lumalawak. No, ando na po yung parang nagkakaroon na po kayo ng mga predictions, visions, and ando na po yung nakakapasok na po kayo sa mga portals, 5D, no? Kasi dati ano lang tayo 3D, no? Nasa 3D. Pero ngayon po kasi sa 5D na po tayo, na which is that's one of my goals or that's one of my target na parang gusto kong matutunan po ninyo kung paano pumasok sa 5D. No? Kasi po kailangan po natin pumasok na doon para po pagdating po ng Panginoong Diyos is hindi po tayo madamay, no, sa mga paparusahan or may kaparusahang nakahanda. No? So, kailangan po natin maglingkod sa Diyos, humarap sa Diyos, maging malinis sa harap ng Diyos. No? So, ako po talaga pong may kalikasan din pagkamaldita, pero nilulugar ko naman po. Hindi naman po tayo, wala naman po perfectong tao. No? Kahit po ako yung healer, tarot reader, nanay po ako. No? So, meron po talagang diba? So, iba po yung ugali ko as a mother, iba po yung ugali ko as a healer, iba po yung ugali ko as a tarot reader. Diba? Iba-iba po yan. No? Iba-iba po. Kung dito po, medyo babakla-bakla ako, okay lang. No? At least, hindi po tayo bored. Diba? Pero, pagdating po sa pag-heal, syempre po, ando po yung seryoso. Hindi ko po pwedeng hindi po ako pwedeng magbiro sa paggagamot. Seryoso po talaga ako. Pero pagdating po sa nanay, stricto po talaga ako. Disciplinarian po ako. No? Pagdating po sa mga anak. No? Talaga pong pag hindi pwede, hindi pwede. Pag sumuway, nyolo. Hindi naman. Meron po kasi akong rules sa bahay. Una, pagbibigyan kita. Pangalawa, pagbibigyan kita. Pag tatlo, pasensyahan po tayo. Andun po yung hanggat kaya ko pong kakausapin ko po yan. Okay? So, that's your reading for tonight. Hoping na marami po ang naka-resonate, no? So, ayoko pong sabihin sa inyo yung talambuhay ko, pero at least unti-unti nasasabi ko sa inyo, diba? So, yun po ang aking mensahe po para sa inyo na kumbaga, nakakatuwa yung screen ko. Sana makita to sa, sa upload na may naglalaro na yung candle nagre-reflect siya doon. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga listeners, sa mga sa mga viewers, no, and sa mga new subscribers, no. Again, sa mga naka-resonate ko, please paki-subscribe and like and share, and paki-ping ang notification bell para po sa updates. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and take care po palagi. Okay, and keep praying po, ha? Keep praying po para po lagi po tayong safe. No, keep praying po. Good night.